Pagod ka na ba? Saan? Pagod ka na ba sa paggawa ng mabuti? Nakakapagod gumawa ng mabuti, tama? Lalo't yung ginagawan mo ng mabuti, hindi na-appreciate yung ginagawa mo. Lalo na yung ginagawa mo ng mabuti, parang walang epekto sa kanila. Mga kapatid, sawa ka na ba o pagod ka na ba? Yung salitang pagod, katumbas siya ng salitang sawa na. Sawa ka na ba sa paggawa ng mabuti? Ay Galatia, huwag tayong mapagod. Although napapagod talaga tayo, pero sabi ni Pablo, huwag tayong mapagod. Pagod ka na ba? Sabi ni Pablo, huwag kang mapagod. Sawa ka na ba? Sabi ni Pablo, huwag kang manawa. Purihin ng Panginoon, may mga disipulo na lagi nagpapaalala sa atin. And good thing, sabi dito, tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. May reward. Kaya pala, sayang pag sumuko kayong reward. Andun ka na sa pinakamalapit na part para makuha mo yung reward. Sumuko ka ba? Talo. Kapatid, huwag tayong susuko. Dapat mapagod ka. Okay, kanina, pagod ka na ba? Isang tanong, ito isang utos. Dapat mapagod ka. Isang utos. Saan kaya dapat tayo na mapagod? Una, mapagod ka na sa paggawa ng masama. Amen ba? Mapagod na tayo sa paggawa ng kasalanan. Dapat mapagod na tayo sa pagsisinungaling. Meron pa po ba dito nagsisinungaling? Ano? Huwag na mo tayong magsinungaling. Sa pagsisinungaling, sa paglayo sa Diyos. Tama na po. Mapagod na tayo ng kakalayo sa Diyos. Ano ibig sabihin niya, no? Sa pag-iwas, sa tawag ng Diyos. Tinatawag ka na ng Diyos para maglingkod sa Kanya, magpagamit sa Kanya. Iwas ka naman ng iwas. Bakit po? Nahihiya ka. Lagi yung word, nahihiya po ako, nahihiya po ako. Huwag ka na mahiya. Ano? Sa pagiging matigas ang ulo o sumail, tama na. Mapagod ka na. Sino ko dito ang mga anak pa na may matitigas pang ulo? Tama na ho, tama na. Okay? Sabi dito, sa pagiging makamundo. Ang dami dito. Ano, sabi dito ho, tama na. Dapat mapagod ka na sa mga bagay na to. At ang sabi ho ng conclusion, tama na. Tigilan na natin. Pastor, paano kaya ako makakaiwas sa mga bagay na to? Papalitan mo siya ng mga bagay na espiritual para matulungan mo ang sarili mo makalapit sa Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, pag may connection ka sa Diyos, yung mga bagay na dati mong ginagawa mga makamundo, hindi mo na sa gagawin. Number one, bakit? May takot ka sa Diyos. Kaya ako nakagagawa ng kasalanan ng tao dahil nawala, number one sa kanya, yung relasyon at takot niya sa Diyos. Di ba? Pag may relasyon ka sa iyong ama, takot ka na masira ang relasyon niyo. Kapatid, ayusin natin ang relasyon natin sa ating Diyos. Paalala, ayos lang mapagod, ayos lang manghina, ayos lang magpahinga. May problema po ba doon? Ayos lang. Bilang tao, ayos lang sa atin ho na mapagod. Ayos lang sa atin manghina bilang tao. At ang tendency ho, pag pagod ka na, pag mahina ka na, ayos lang magpahinga. Ano ho ang hindi ayos? Pero hindi ayos ang tumalikod at lumayo at hindi na magpatuloy. Yun ang hindi ayos. Tama po ba? Pastor, pagod na ako. Lord, pagod na ako. Sabi ng Panginoon, ayos lang mapagod ka. Ayos lang manghina ka. Ayos lang magpahinga ka. Pero hindi ayos pag umalis ka. Hindi ayos pag tumalikod ka. Hindi ayos pag di ka na nagpatuloy. Kasi pag hindi ka na nagpatuloy, ano ang hindi ayos doon? Kukunin ka ng kaaway. Okay lang, balikan ko ha. Pag pagod ka na, pag nahihina ka na, pag mayroon kang, pag nararamdaman mo, gusto mo magpahinga, pause ka lang. Pause ka lang kapatid, pero wag kang ano sabi dito, tatalikod. It means so, lalayo sa Diyos. It means so, di na magpapatuloy. Ito ang mensahe ng Panginoon. 1 Corinto chapter 15 verse 58. Ayan o, ito ang mensahe ng Panginoon. Pinamagatan mo natin itong, in the Lord, our labor is not in vain. Sa Diyos, ang lahat ng gagawin mo, ang lahat ng pagpapagal at pagpapagod mo, ay walang sayang. Pwede ba tayo mag-amen dyan? Amen. Kapatid, pag hindi sa Diyos ang ginagawa mo, mapapagod ka dyan. Pag hindi sa Diyos ang ginagawa mo, lahat ng bagay, magtagumpay ka man dyan, umayos man ang lahat sa buhay mo, kapatid, sabi dyan, sa dulo, wala din yung saysay. Okay, ito ho mensahe ng Panginoon na, in the Lord, our labor is not in vain. Sa Diyos, ang lahat ng gagawin mong pagpapagal, walang sayang. Bakit ka dumadalo sa gawain? Ito yung ating senaryo. Ano ang napapala ko dyan? Sabi ho,
Wala naman akong napapala o nangyayari sa buhay ko pag nadalo ako dyan. Alam niyo yung statement na yan, sala yan. Bakit po? Ang tanong, ano sabi dito, wala ba talaga? Imposible. Pag dadalo ka sa gawain para sa Diyos, imposibleng wala kang napapala. Amen? Amen. Kaya sabi ko, sala yung sagot. Sala yung statement ng kausap ko kasi bakit daw wala daw siya napapala. Sabi ko, isip-isip ko, wala ba talaga? Imposible. Kung pupunta ka nga ng trabaho, gumawa ka ng trabaho, may sweldo ka nga, may matatanggap ka, ito sa Diyos. Imposible hindi magbigay ang Diyos ng reward. Amen? Imposible. O bakit ka nadalo sa gawain? Eto ang sagot ko. Dahil mahal ko si Lord. May iba pa ba doon? May iba pa ba ba sagot? Bakit ka nadalo sa gawain? Dahil mahal ko si Lord. Huwag ko sasabihin, nadala ako sa gawain kasi mahal ko yung leader ko. Ay patay ka, yung leader mo, mahina yan. Yung leader mo, may kahinaan yan. Tingnan mo pag nasikmat ka yan. Ayan, mahal mo pa? Ay, di na po. Ayan, sinasabi sa iyo. Huwag ganun, huwag ganun. Ito ho, dahil mahal ko si Lord. Unang rason. Pangalawa, gusto ko pa siyang makilala. Yun ang pangalawang rason. Kaya ka dumadalo sa gawain, pangalawang rason, dahil gusto mo pa siyang makilala. Alam niyo, sa totoo lang mo, kada simba mo, may matututunan ka. Hindi man lahat, pauti-uti meron kang malalaman. Amen o. Dahil mahal ko si Lord, dahil gusto ko pa siyang makilala, then last, gusto ko kasi lumago. Sino dito ang gusto lumago? Amen. Alam mo, pag lumago ka, ikaw mismo ang mag-aakay sa iba. Mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Ano man ang season ng buhay mo, magtiwala ka sa Diyos. Dahil babalikan ko, sa Diyos, may kasagutan. Ano ibig sabihin ng trust dyan? It means, i-consider mo lagi, sa trust, nandyan yung faith. Tama yung trust. Ang isang kahulugan ng trust ay faith. It means, naniniwala ka kahit wala ka pang nakikita. Ang tunay na faith ay pag walang-wala ka na. Amen. Pastor, naniniwala ako, God will provide. Yun ang faith. It means wala ka. Tama? Amen. Eh paano pag meron ka na? Pastor, naniniwala ako. Yung pala, kaya ka naniniwala sa Diyos, puno-puno pala ng perang bangko mo. Baka hindi ka naniniwala sa Diyos, baka sa bangko mo ikaw naniniwala. Subukan mo tanggalin yung pera mo sa bangko at sabihin mo may tiwala ka pa rin sa Diyos. Doon pa lang ang tunay na faith. Kasi ang faith, wala ka nakikita. Wala ka pa nakikita, pero naniniwala ka. Trust God. Tandaan, in the world, our labor is vain. Okay, ito ho ang kasalungat ng ating mensahe. In the world, our labor is vain. Sa sanlibutan ho, lahat ng gagawin mo, magtagumpay ka man, babalikan ko ho, sayang yan. Paano natin nalaman? Okay, kaya nga mga kapatid, kung may ginagawa ka para sa sanlibutan, i-twist mo yan. Lord, para to sa ginagawa ko to sa sanlibutan, pero Lord, para to sa'yo. Alam niyo, maganda doon, may eternal value yun. Kasi bakit? Sa sanlibutan mo ginagawa, pero para sa Diyos, it means may eternal value. Kasi, hinahantog mo sa Diyos eh. Okay, ganito sabi. Ito sayang to Lucas chapter 9:25. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Oh, ano yung hinahangad mo? Pastor, gusto ko magkaroon ng malaking bahay. Magandang bahay, magandang sasakyan. Okay, maganda yan. Wala namang masama. Kaya lang, kung yan lang ang pursuit mo sa buhay, lugi ka. Kasi, hindi mo yan madadala sa walang hanggang buhay. Amen. Okay? Kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay, sabi ng Panginoon, ano mapapala ng tao? Makamtan man niya lahat ng bagay. Kaya ka ho nagtatrabaho, kaya ka may business, kaya ka ho nagsisigap sa mundong ito para lang mo makasurvive. Huwag kang magtambak ng yaman dito. Okay? Ano mapapala mo makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay? Ang sagot, wala. Wala ho siya mawapala. Okay. Tanaw. Ay masasayang ba ng paglilingkod, pagpapagod, paggawa, pag-ibig at pananampalataya natin sa Diyos? Mayroon po ba? Ang sagot, napakalaking wala. Walang masasayang sa ginagawa mo dito. Okay, hamon. Dito tayo magtatapos. Huwag kang manawa sa paggawa ng mabuti. Katulad ng sinabi kanina, huwag tayong manawa sa paggawa ng mabuti. Kung napapagod ka man, sabi ni Pablo, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Tigilan mo na lahat ng bagay, pero huwag kang titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Pastor, kahit dalawa na lang ba audience?
hanggat si Lord ang pinaka-audience mo, huwag kang titigil. Tapusin mo ang iyong nasimulan sa Panginoon hanggang kamtan mo ang gantimpalang inilaan niya para sa iyo. Tapusin mo. Nagsimula ka lang din naman, tapusin mo na. Amen po ba? Tandaan niyo po, pag nagsabi ka ng isang bagay, nagpangako mo sa Panginoon, sisirain niya ng dyablo para masira ka sa Diyos. Ano ang challenge ko? Ilaban lagi natin si Lord. Ilaban lagi natin yung pangako natin sa Panginoon. Mahirap na tawanan tayo ng dyablo at sabihin sa atin ng dyablo, sabi ko sa iyo, hindi ka magtatagumpay. Dapat si Satanas, lagi ho nasa ilalim ng paa natin, durog ang ulo. Amen o? Praise the Lord. Palapakan natin ng Panginoon.